Sa eksklusibong mundo ng Hamptons, ang isang milyonaryo na Wall Street titan ay natagpuang naka-bludgeon hanggang sa mamatay sa loob ng kanyang malawak na mansyon. Naka-off ang alarm at walang palatandaan ng break-in na nagpapahiwatig na ang pumatay ay isang taong kilala niya. Mabilis na tinakpan ng pagsisiyasat ang kurtina sa isang kaakit-akit na buhay. Inilantad ang isang nakakalason na pag-aasawa, isang mapait na multimilyong dolyar na diborsyo, at isang kwento ng walang kabusugan na kasakiman. Ito ang nakagigimbal na salaysay kung paano naputol ang buhay ng isang magaling na financier ng isang malamig na pagsasabwatan na isinaayos ng mga taong minsan niyang minahal upang makakuha ng malaking kayamanan bago nilagdaan ang mga papeles ng diborsyo. Bago tayo sumabak, maglaan ng sandali na pindutin ang like button at mag-subscribe lang kung talagang nag-e-enjoy kang tuklasin ang mga kwentong ito. Kasama ako at sabihin sa akin sa mga komento kung saang lungsod ka nanonood at kung anong oras na sa iyong orasan. Palaging nakakatuwang makita ang aming komunidad na kumokonekta sa buong mundo. Ngayon, manirahan, idim ang mga ilaw at sabay nating lutasin ang nakakatakot na paglalakbay ngayong gabi. Sa gitna ng Hamptons, sa Long Island, matatagpuan ang isang mundo na iilan lamang sa atin ang tunay na makakaalam. Ito ang palaruan ng mga bilyonaryo, isang hanay ng mga eksklusibong komunidad kung saan nakatago ang mga malalawak na mansyon sa likod ng mga manicured hedge at pribadong security gate. Ito ay isang lugar kung saan ang lumang pera at bagong ambisyon ay nagbanggaan, kung saan ang hangin mismo ay tila kumikinang sa kayamanan at kapangyarihan. Sa isang tahimik, punong kahoy na kalye na pinangalan ng Middle Lane, ang mga kuta na ito ng salamin at bato ay nakatayo bilang mga monumento sa tagumpay. Ngunit sa isang kalmadong gabi ng taglagas sa likod ng mga pader ng isa sa mga pinakadakilang estate, ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ngunit sa isang bagay na higit na masasama. Sa loob ng mansyon sa 59 na Middle Lane, nasa bahay ang may-ari nito, ang milyonaryo na investor na si Ted Ammon. Ang sopistikadong sistema ng alarma, karaniwang isang sentinel na nagbabantay sa mga lihim ng tahanan, ay pinatay. Ang mga nakalatag na silid ay nananatili pa rin. Mabigat at tahimik ang hangin. Mula sa labas, walang mukhang out of place. Isa na namang tahimik na gabi sa isa sa pinakamahal na kapitbahayan sa Amerika. Ngunit sa susunod na umaga, ang katahimikan na iyon ay madudurog sa 1,000,000 piraso. Lahat ay nagbago. Ang matutuklasan ng isang business partner sa loob ng master bedroom ni Ted ay magpapadala ng shockwave sa insulated na mundo ng Hamptons. Binabalatan ang ginintuan na harapan ng isang perpektong buhay upang ipakita ang isang kwentong nag-aapoy sa paninibugho. Walang sawang kasakiman at isang pagtataksil na napakalamig ng dugo na sumasalungat sa imahinasyon. Ito ay hindi isang random na pagkilos ng karahasan. Hindi ito isang pagnanakaw na nagkamali. Ang kasamaan na bumisita sa 59 na Middle Lane ng gabing iyon ay hindi pumasok mula sa labas. Ito ay inanyayahan. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na mas malapit kay Ted kaysa sa sinumang maaaring o gustong paniwalaan. Kaya tumira, itim ang mga ilaw at maghanda upang malutas ang isang kaso kung saan ang isang storybook romance curdled sa isang nakakagising bangungot. Sumisid tayo sa nakakatakot na kwento ni Ted Ammon. Si Robert Theodore Ammon, na kilala ng lahat ng nagmamahal sa kanya bilang si Ted, ay pumasok sa mundo noong Agosto 30, 1949 sa bakal na lungsod ng Pittsburgh, Pennsylvania. Ang kanya ay isang klasiko, post-war American upbringing. Ang kanyang ama, si Robert, ay isang masigasig na pension coordinator, isang lalaking naniniwala sa isang mahirap na araw na trabaho, habang ang kanyang ina, si Betty Lee Morris, ay ang matalas, matalinong puso ng tahanan.
Si Betty ay isang babaeng may mataas na pamantayan. Nakakita siya ng kislap sa kanyang mga anak at determinado siyang magpaypay nito sa apoy. Itinulak niya sila na tumingin ng higit sa karaniwan upang hamunin ang kanilang sarili at mangarap sa isang sukat na mas dakila kaysa sa maaaring iminungkahing ng kanilang suburban na kapaligiran. Si Ted ay lumaki sa anino ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Sandy. Siya ang kanyang unang kaibigan, ang kanyang pinagkakatiwalaan at ang kanyang unang karibal. Isang tahimik ngunit matinding kompetisyon ang umuugong sa pagitan nila. Kapag si Sandy ay nakaupo sa piano, masigasig na nagsasanay ng kanyang mga kaliskis at melodies, si Ted na may halos preternatural na kakayahan ay maaaring magparami ng walang kamali-mali pagkatapos marinig ang mga ito ng isang beses. Malinaw na sa simula pa lang, iba na si Ted. Siya ay nagtataglay ng likas na ningning na tila hindi nangangailangan ng pagsisikap. Maging ito ay sa silid-aralan, sa larangan ng palakasan, o sa paghahangad ng isang bagong libangan. Si Ted ay hindi lamang lumahok, siya ay nagtagumpay. Ang sambahayan ng Amon ay isang kapaligirang nag-aalaga, isa na nagdiwang ng tagumpay at nagpapakain sa walang sawang pag-uusisa ni Ted tungkol sa mundo. Ang kanyang mga unang taon ay isang mapayapang tapiserya na hinabi sa pagitan ng matahimik na baybayin ng mga bayan ng New Jersey at mga paglalakbay ng pamilya sa Iowa. Ang buhay noong 1950s ay steady, predictable, ngunit kahit noon pa man, nadama ng mga nakakakilala sa kanya na si Ted Amon ay nakalaan para sa isang buhay na hindi karaniwan. Bilang isang teenager, lumipat ang pamilya sa Aurora, New York pagkatapos tumanggap ng bagong trabaho ang kanyang ama. Sa kanyang bagong paaralan, tumaas lamang ang bituin ni Ted. Siya ay walang kahirap-hirap na karismatiko, gwapo at napaka-popular. Mayroon siyang magnetikong katangian na umaakit sa mga tao. Naakit sa kanya ang mga babae, hinangaan ng mga kaibigan ang kanyang kumpiyansa at iginagalang ng mga guro ang kanyang mabagsik na etika sa trabaho. Siya ang ginintuang batang lalaki, ngunit tulad ng maraming kabataang lalaki na nasa sukdulan ng pagtanda, hindi pa siya nakakapagpasya kung aling landas ang tatahakin ng kanyang malalaking talento. Noong 1967, pumasok si Ted sa campus ng Bucknell University. Una siyang nag-enroll sa programa ng arkitektura, isang larangan na umaakit sa kanyang kahulugan ng istruktura at disenyo. Ngunit sa lalong madaling panahon, natagpuan niya ang kanyang tunay na pagnanasa ay hindi nakalagay sa mga blueprint, ngunit sa mga sheet ng balanse. Inilipat niya ang kanyang major sa economics, nagtapos noong 1971. Ang kanyang mga taon sa kolehiyo ay isang masterclass sa pamumuno. Hindi lang siya isang estudyante, isa siyang puwersa sa campus. Sumali siya sa kapatiran ng Phi Gamma Delta, naglaro ng varsity lacrosse at bilang patunay sa tiwala at paggalang na ipinag-utos niya, ay nahalal na pangulo ng buong student body. Ang tungkulin ay nangangailangan ng isang maselan na balanse ng responsibilidad, diplomasya at karisma, ang mismong mga katangian na sa kalaunan ay gagawin siyang isang titan ng Wall Street. Pagkatapos ng graduation, napili si Ted para sa prestihiyosong executive training program ng Bank of America. Ngunit ito ay ang kanyang susunod na hakbang na tunay na nagpakita ng pagsuray kapangyarihan ng kanyang talino. Nang hindi nakatapak sa loob ng silid-aralan ng law school, nagpasya si Ted na magiging abogado siya. Nag-aral siya nang nakapag-iisa, nagbuhos ng siksik na mga legal na teksto sa kanyang sarili. At sa isang gawa na halos hindi nabalitaan, naipasa niya ang kilalang-kilalang mahirap na pagsusulit sa New York Bar sa kanyang unang pagtatangka. Ito ay isang nakamamanghang tagumpay, isang malinaw na senyales ng walang humpay na pagpapasya na nagtulak sa kanya. Sa pag-akyat na ito, nakilala niya si Randy Day, isang babaeng kasing ambisyosa at driven niya. Sila ay isang perpektong tugma para sa panahon, dalawang batang propesyonal na handang sakupin ang mundo nang magkasama. Nagpakasal sila noong 1973. Ang kanilang kinabukasan ay umaabot sa harap nila tulad ng isang bukas na kalsada.
Hindi nagtagal, dinala sila ng kanilang mga karera sa pagtawid sa Atlantiko patungong London, kung saan gumugol sila ng ilang matagumpay na taon sa pagbuo ng kani-kanilang mga resume at kumita ng mga komportabling kapalaran. Ang buhay sa London ay isang ipo-ipo ng matataas na gawain at sopistikadong pakikisalamuha. Ngunit ang walang humpay na bilis ay dumating sa isang gastos. Sa kanilang pagbabalik sa New York, ang kanilang mga ambisyon ay patuloy na pumailang lang. Ngunit ang buklod na nagpapanatili sa kanila ay nagsimulang masira. Ang mahabang oras, ang patuloy na paglalakbay, ang napakalawak na presyo ng kanilang mga karera, lahat ng ito ay kumilos na parang isang mabagal na asido na nagpapabagal sa kanilang pagsasama mula sa loob palabas. Ang dating isang madamdaming pagsasama ay unti-unting lumamig sa isang tahimik, magalang na pagkakaibigan. Noong 1983, pagkatapos ng isang dekada ng kasal, si Randy ang gumawa ng mahirap na desisyon na tapusin ito. Si Ted, na palaging tagalutas ng problema, ay umaasa na maaayos nila ang pinsala, ngunit determinado si Randy. Ang kanilang pag-aasawa ay tumakbo na. Naging maayos ang paghihiwalay at naghiwalay sila bilang magkaibigan. Bawat isa ay handang magsimula ng bagong kabanata. Para kay Ted Amon, ang bagong kabanata ay tutukuyin ng isang pagsabog ng propesyonal na ambisyon na gagawin siyang isang alamat. Siya ay naging hindi mapigilan. Iniwan ang mundo ng corporate law na una siyang pumasok sa cutthroat, high adrenaline arena ng investment banking. Noong 1984, sumali si Ted sa Kohlberg Kravis Roberts & Committinger, ang kumpanyang kilala sa mundo bilang KKR. Sa sandaling iyon, ang KKR ay morphing sa isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutan pribadong equity firms ng dekada, pangunguna sa sining ng leveraged buyout. Ang mabangis na talino ni Ted at ang kanyang mabilis na diskarte sa paggawa ng deal ay akmang-akma para sa mataas na presyon ng kultura ng kumpanya. Mabilis siyang nakagawa ng reputasyon bilang isang financial savant. Siya ay isang pangunahing manlalaro sa isa sa mga pinakakahanga-hanga at walang awa na mga labanan ng korporasyon sa kasaysayan, ang 31 bilyong dolyar na leveraged buyout ng RJR Nabisco. Napakadula ng epic takeover, puno ng intriga at napakalaking egos na kalaunan ay na-immortalize sa best-selling na libro at pelikula, Barbarians at the Gate. Ang kahangahangang kakayahan ni Ted na i-dissect ang mga imposibleng masalimuot na istrukturang pampinansyal at mag-isip ng 10 hakbang sa unahan ng lahat ng tao sa silid ay nakakuha ng kanyang lugar sa gitna ng mga higante ng Wall Street. Ang kanyang mga taon sa KKR ay hindi lamang nagdala sa kanya ng prestihyo, nagdala ito sa kanya ng napakalaking personal na yaman. Gayunpaman, si Ted ay hindi isang taong kontento na magtrabaho sa imperyo ng iba. Pagkatapos umalis sa kumpanya, inilipat niya ang kanyang kadalubhasaan at ang kanyang kapalaran sa kanyang sariling mga pakikipagsapalaran. Inilunsad niya ang Big Flower Press, isang lubos na matagumpay na kumpanya sa pagprint, at Chancery Lane Capital, ang kanyang sariling boutique na pribadong equity firm. Ang mga proyektong ito ay nagpapahintulot sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagkahilig sa diskarte at pamumuhunan, ngunit sa kanyang sariling mga termino. Sa panahong ito ng hindi kapanipaniwalang tagumpay ng propesyonal na, ang kanyang personal na buhay ay malapit nang magsagawa ng isang hindi inaasahang at sa huli ay nakamamatay, pagliko. Noong 1984, habang naghahanap ng bagong apartment sa Manhattan, nag-schedule siya ng panonood. Inilibing sa trabaho, hindi siya naka-appointment. Kinabukasan, tumawag siya sa ahensya ng real estate para humingi ng paumanhin at mag-reschedule. Ang tawag sa telepono na iyon, ang simpleng pagkilos ng kagandahang loob, ay magpapakilos sa isang hanay ng mga kaganapan na hahantong sa kanyang kapahamakan.
dahil ang ahente na nagpakita sa kanya ng apartment kinabukasan ay isang babaeng nagngangalang Generosa. Siya ay matalino, masining at lubos na nakakabigani. Siya ay mas bata kay Ted na may nagniningas na enerhiya na agad na humimok sa kanya. Pagkatapos ng panunood, nag-coffee sila. Ang koneksyon ay madalian at electric. Sa loob ng isang buwan, magkasama silang lumipat. Si Generosa, kasama ang kanyang likas na artistikong likas na talino, ay sumugod sa pagdekorasyon ng kanilang bagong tahanan. Ngunit hindi nagtagal ay tumama sa pader ang kanilang whirlwind romance. Hinangad ni Generosa ang seguridad ng kasal, ngunit si Ted, ang kanyang diborsyo kay Randy ay isang sariwang alaala pa rin, ay nag-aalangan na gumawa muli. Pagkatapos ng isang taon na magkasama, binigyan niya siya ng ultimatum, pakasalan siya, kung hindi ay lalayo siya. Si Ted, hindi isang lalaking dapat pilitin, tumanggi at kaya, naghiwalay sila ng landas. Nawasak si Generosa. Napakalalim ng kanyang pagkabigo kaya tinawag pa niya ang pamilya ni Ted para ilabas ang kanyang pagkabigo. Ngunit ang kapalaran, tila, ay may iba pang mga plano. Makalipas ang isang buwan, nag-cruise muli ang kanilang landas nang nagkataon sa isang museo ng sining. Si Generosa ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Ang makitang may kasama siyang iba ay pumukaw sa kaloob-looban ni Ted. Ito ay isang pagigting ng paninibugho, isang biglaang matalim na pagkaunawa na hindi niya kakayanin na mawala siya. Di nagtagal pagkatapos ng engkwentro na yon, nag-propose siya. Ikinasal sila noong 1986. Nagsimula ng isang unyon na tutukuyin ng glamour, passion at kalaunan, isang nakakatakot na kaguluhan na uubusin silang dalawa. Upang maunawaan ang susunod na nangyari, kailangan mong maunawaan ang Generosa. Ang kanyang background ay isang komplikadong tapiserya ng pribilehiyo, pagkamalikhain at malalim na kawalang tatag. Ipinanganak sa California, lumaki siya sa isang pamilya na pinahahalagahan ang kalayaan. Mula sa kanyang pinakamaagang taon, nagkaroon siya ng isang hindi maikakaila na artistikong streak, isang pagkahilig sa pagpipinta at disenyo na magiging pare-pareho sa buong buhay niya. Ngunit sa ilalim ng alindog at talento ay isang pagkabata na nabahira ng kaguluhan. Ang kanyang ina si Mary ay isang mapagbiro at malalim na kaguluhan na figura. Matagal nang pinaghihinalaan ng mga miyembro ng pamilya na siya ay nagdusa mula sa hindi natukoy na bipolar disorder. Si Mary ay lumaki sa isang deboto, mayamang sambahayan at pumasok pa nga sa isang kumbento bilang isang dalaga. Ngunit pagkaraan lamang ng isang taon, tumakas siya sa relihiyosong buhay. Ipinagpalit ang tahimik na debosyon para sa isang galit na ipo-ipo ng mga partido, mga lalaki at isang hindi mapakali na buhay panlipunan. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, binigyan siya ng kanyang kapatid na negosyante ng tuloy-tuloy na suportang pinansyal, kaya hindi naging isyu ang pera. Noong 1945, nagpakasal si Mary sa isang sundalo at nagkaroon ng 2 anak. Ngunit ang pagiging ina ay hindi gaanong interesado sa kanya. Mas gusto niya ang thrill ng kanyang social life. Dahil sa kanyang pabago-bagong pag-uugali at palagiang pagtatalo, umalis ang kanyang asawa. Naiwan ang mga anak kasama niya. Nag-asawang muli si Mary at nagkaroon ng isa pang anak na babae, ngunit nabuwag din ang kasal na iyon. Si Generosa ang kanyang huling anak. Hindi niya makikilala ang kanyang biolohikal na ama, isang Italyano na mandaragat na nakilala ng kanyang ina sa isang party. Wala pang 1 linggo ang kanilang pagsasama. Ipinaalam sa kanya ni Mary ang pagbubuntis, ngunit hindi siya tumugon. Ang paglaki sa ganitong kapaligiran ay isang aral sa kaligtasan. Ipinagpatuloy ni Mary ang kanyang freewheeling lifestyle, madalas na nagdadala ng mga kakaibang lalaki sa bahay habang hindi gaanong binibigyang pansin ang kanyang mga anak. Iminumungkahi pa nga ng ilang salaysay ng pamilya na ang mga kasosyo ni Mary ay kumilos nang hindi naaangkop sa mga bata.
isang madilim na lihim na maaaring hindi alam o hindi pinapahalagahan ni Mary. Ang malinaw ay ang kanyang malalim na pagwawalang bahala. Ang kanyang mga anak ay isang afterthought. Pinilit na ipaglaban ang sarili. Bumuo si Generosa ng isang matigas, nababanat na panlabas. Dinala niya sa loob niya ang malikhaing enerhiya ng pamilya ng kanyang ina, ngunit pati na rin ang malalim na sugat ng kanilang kapabayaan. Ang makapangyarihang kombinasyong ito ng kagandahan, ambisyon, at isang kumukulong, hindi nalutas na galit ay magtutulak sa kanya balang araw sa kaakit-akit, ngunit pabagubagong mundong ibabahagi niya kay Ted Amon. Noong 10 taong gulang pa lamang si Generosa, namatay ang kanyang ina sa kanser. Ang pagkawala, gayunpaman komplikado ang kanilang relasyon, ay nagwawasak. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay nag-iisa ng mag-isa. Nainiwan si Generosa at ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang i-shuffle sa pagitan ng mga kamag-anak. Ang kawalan ng isang ina at ang kawalan ng matatag na tahanan ay nagmarka sa kanya habang buhay. Sa kanyang paglaki bilang isang dalaga, siya ay naging napakalakas ng loob, ambisyoso at napakatalino. Naalala ng mga kaibigan mula noon na dinala niya ang parehong maapoy na ugali at hindi mahuhulaan ng kanyang ina. Siya ay inilarawan bilang parehong mapangakit at mapaghamong, isang taong maaaring maging lubos na walang awa sa pagtugis sa kung ano ang gusto niya. Sa kabila ng lahat, kumapit siya sa pangarap niyang maging artista. Lumipat siya sa New York City, determinadong gumawa ng kanyang marka. Para masuportahan ang sarili, naging ahente siya ng real estate. Ang merkado ng ari-arian ng Manhattan ay isang tangke ng pating, ngunit si Generosa sa kanyang matalas na instinct at karisma ay hindi lamang nakaligtas, siya ay umunlad. Ito ay isang mundo na gumanti sa kanyang tatak ng walang awa na pagpapasya. Pagkatapos niyang pakasalan si Ted, ang kanyang napakalaking kayamanan ay maaaring magbigay sa kanya ng isang buhay ng purong paglilibang, ngunit hindi iyon ang kanyang estilo. Nagpatuloy siya sa trabaho at itinulak ang kanyang mga malikhaing hilig. Si Ted, na labis na nagmamahal, ay lubos na sumuporta sa kanya, kahit na nagbukas ng isang studio ng photography para sa kanya. Nagagalak siya sa pagiging bahagi ng mga piling kultura at panlipunang lupon ng New York na nag-host ng mga marangyang pagtitipon na sa ilang mga tagamasid ay tila hindi gaanong tungkol sa pagsasama at higit pa tungkol sa pagpapakita ng marangyang buhay na ipinag-uutos niya ngayon. Nang maglaon, nagpasya silang magsimula ng isang pamilya, ngunit ang pagbubuntis ay napatunayang isang nakakasakit na hamon. Pagkatapos ng mga taon ng pagkabigo, noong 1992, pinili nila ang landas ng pag-aampon. Naglakbay sila sa isang ampunan sa Ukraine at bumalik kasama ang 2 taong gulang na kambal, isang batang lalaki na nagngangalang Greg at isang batang babae na nagngangalang Alexa. Noong panahong iyon, si Ted ay nakakuha ng personal na kayamanan na humigit kumulang $50 milyong. Ang pamilya Amon ay namuhay ng hindi maisip na kaginhawahan. Pinalaki ang kanilang mga anak sa isang malawak na estate sa East Hampton na idinisenyo at itinayo ni Ted at Generosa ng magkasama. Sa ibabaw, ito ay isang larawan, perpektong larawan ng pamilya. Ngunit sa loob ng mga dingding ng napakagandang tahanan na iyon, isang bagyo ang namumuo. Ang salungatan ay naging pare-pareho. Si Generosa ay maaaring palaaway, ang kanyang kalooban ay nag-iiba ng husto. Sa mga unang taon, pinairal ni Ted ang kanyang init ng ulo ng may pasensya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na stress ay nagsimulang magpapagod sa kanya. Ang kanyang pag-uugali ay madalas na nauuwi sa malisyosong, mapanuksong tirada. Tinutuya niya si Ted. Ikinukumpara siya sa ibang lalaki na mas mayaman pa sa kanya. Isang malupit na suntok sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat.
Nang malumanay na iminungkahi ni Ted ang therapy, nagalit siya at tumanggi. Naging obsession ang kanyang selos. Ito ay isang makamandag na cocktail ng paranoia at galit. Sinusubaybayan niya ang bawat kilos nito. Binabasa ang kanyang mail, tinitingnan ang mga talaan ng kanyang telepono at hinarap siya sa pinakamaliit na nakikitang bahagyang. Kung sumulyap siya sa ibang babae o kung naniniwala lang siya sa kanya, ang kanyang mga reaksyon ay pasabog. Sa huling bahagi ng 1990s, ang panaginip ay ganap na umasim. Ang isang pagod na Ted ay nagsimulang magtapat sa mga kaibigan at pamilya na isinasaalang-alang niya ang diborsyo. Naging toxic ang kanilang kasal. Noong 1979, sa huling pagsisikap na iligtas ang kanilang pamilya, lumipat sila sa Surrey, England, bumili ng isang engranding manor na tinatawag na Coverwood. Ito ay sinadya upang maging isang bagong simula, isang pagkakataon upang makatakas sa mga panggigipit ng New York at muling kumonekta. Ibinuhos ni Generosa ang kanyang mabigat na enerhiya sa muling pagdidisenyo ng napakalaking ari-arian. Samantala, si Ted ay patuloy na nag-commute sa New York bawat linggo upang pamahalaan ang kanyang mga negosyo. Ngunit ang pisikal na distansya sa pagitan nila ay sumasalamin lamang sa emosyonal na bangin na nagbukas. Siya ay naging isang multo sa kanyang sariling buhay na gumugugol lamang ng mga katapusan ng linggo sa England, habang si Generosa na nag-iisa sa Cavernous Manor ay naging mas kahina-hinala, mas paranoid. Ang kanyang paninibugho pagkatapos ay tumagal ng isang pangwakas, mas madilim na pagliko. Sa mesa ni Ted, natuklasan niya ang isang invoice mula sa isang abogado ng diborsyo. Para kay Generosa, ito ang sukdulang pagkakanulo. Dahil kumbinsido siya na may relasyon siya, umarkila umano siya ng mga pribadong investigador para sundan siya. Nakatuon siya sa isang kaakit-akit na tagabangko ng pamumuhunan sa New York na inakusahan si Ted na hindi lamang nakipagrelasyon sa babae kundi sa pagiging ama ng kanyang anak, isang ligaw na pag-angkin na hindi napatunayan. Noong 2000, ginawa ni Generosa ang unang hakbang. Nag-file siya ng diborsyo. Nakakabigla ang kanyang kahilingan, kalahati ng kayamanan ni Ted na pinahahalagahan niya ng tumaas na $300 milyon. Ang kanyang aktwal na net worth ay mas malapit sa $100 milyong. Ang legal na labanan na naganap ay walang kulang sa digmaan. Si Generosa ay bumalik sa New York kasama ang mga anak at ang mag-asawa ay nagsimulang mamuhay ng magkahiwalay at masungit. Sa panahong ito, sinimulan niyang sistematikong lasunin ang mga bata laban sa kanilang ama. Na ginagawang isang buhay na impyerno ang kanyang mga pagbisita na iniutos ng korte. Ang mga paglilitis sa diborsyo ay tumagal ng ilang buwan, isang mapait na digmaan ng atrisyon. Hinamon ni Generosa ang bawat dokumento, pinaglabanan ang bawat figure, at inakusahan si Ted ng pagtatago ng kanyang kayamanan sa isang komplikadong web ng mga offshore account. Gayunpaman, binigyan siya ni Ted ng isang multi-million-dollar Manhattan townhouse para i-renovate at malaking bayad sa suporta sa bata. Ngunit para kay Generosa, hindi ito kailanman sapat. Sa panahon ng pagsasaayos ng townhouse na iyon, nakipagtagpo ang Generosa Ammon sa isang lalaking magpapasindi ng huling fuse sa dumadating na time bomb na ito. Ang kanyang pangalan ay Daniel Pelosi. Isa siyang kontratista, isang handyman na kumuha ng mga trabahong elektrikal kahit na hindi siya isang lisensyadong electrician. Sa edad na 38, mas bata siya ng 7 taon kay Generosa. Mula nang titigan siya ni Ted, hinamak niya ito. Ito ay hindi lamang selos. Ito ay isang primal protective instinct. Nakita niya si Pelosi bilang isang mapanganib, nakakapinsalang impluensya, lalo na sa paligid ng kanyang mga anak. At tama ang instincts ni Ted.
Sa oras na pumasok si Daniel Pelosi sa buhay ni Generosa, kinaladkad niya sa likod niya ang isang mahaba at karumal-dumal na kasaysayan. Siya ay may naunang pananalig sa pag-atake. Nahuli siyang nagnanakaw ng mahigit 40,000 dolyar na halaga ng kuryente mula sa Long Island Power Authority. Nahaharap siya sa isang pamatay ng panliligalig at nagbabantang mga paratang. Siya ay inaresto dahil sa pagmamaneho ng lasing at nakikipaglaban sa malubhang pagkagumon sa alkohol at mga deresetang gamot. Sinira na ng kanyang mga adiksyon ang kanyang unang kasal. Sa 3 anak niya at isang magulo na diborsyo, tila nagpasya si Daniel sa isang bagong landas sa karera na inilakip ang kanyang sarili sa isang napakayaman at napaka-vulnerable na babae. Alam ni Generosa kung gaano siya kinasusuklaman ni Ted at ang katotohanan iyon ay tila nagpasigla sa kanya. Ipinagmamalaki niya ang relasyon, isang malupit at pampublikong panoorin na idinisenyo upang magdulot ng matinding sakit. Ngunit ang galit ni Ted ay hindi na tungkol sa selos. Natakot siya para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang pagmamasid sa nahatulang kriminal na ito na nabubuhay mula sa kanyang kapalaran sa pagmamaneho ng isang Porsche na binayaran ni Ted at nakatira sa isang townhouse na binili ni Ted ay nagalit sa kanya. Sinubukan niyang mga tuwiran kay Generosa, ngunit hindi siya nakinig. Nang wala ng ibang pagpipilian, binalingan ni Ted ang tanging sandata na mayroon siya, ang pera. Pinigilan niya ang mga pagbabayad ng suporta sa bata at ibinunyag na ang kanyang tunay na halaga ay mas malapit sa 30 milyong dolyar. Hindi ang daan-daang milyong inangkin ni Generosa. Lumakas ang labanan. Sa oras na ang isang kasunduan sa diborsyo ay sa wakas ay nabuo, siya ay tumayo upang makatanggap ng napakalaking halaga sa pagitan ng 20 at 25 milyong dolyar kasama ang 21,000 dolyar sa isang buwan sa suporta sa bata. Ngunit kahit na noon, hindi siya nasisiyahan. Bago pa matuyo ang tinta sa mga papel, sumapit ang trahedya. Noong ika-20 ng Oktubre, 2001, si Ted Amon, 52 taong gulang lamang, ay natagpuang pinatay sa kanyang mansyon sa East Hampton. Ang kanyang trooper at kasosyo sa negosyo na nag-aalala nang hindi siya maabot ay pumunta sa bahay at ginawa ang malagim na pagtuklas. Hubad na nakahiga si Ted sa kanyang kama. Siya ay pinalo hanggang sa mamatay. Ang kanyang bungo ay nabali dahil sa hindi bababa sa 100 mabagsik na suntok. Ang sistema ng alarma ay na-bypass. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Ito ay hindi isang estranghero. Ito ay isang taong nakakaalam ng bahay, nakakaalam ng mga code, at nakakakilala sa biktima. Ang pagsisiyasat ay nagsimula kaagad at ang hinala ay nahulog na parang saplot kay Generosa. Ang motibo ay nakabulag na halata na si Ted ay namatay bago ang diborsyo ay na-finalize. Hindi siya nakakuha ng isang kasunduan. Siya ang nagmana ng kanyang buong ari-arian na nagkakahalaga ng halos 100 milyong dolyar. 3 buwan lamang pagkatapos ng brutal na pagpatay sa kanyang asawa, pinakasalan niya si Daniel Pelosi. Naalala siya ng mga saksi na lantarang sinabi ni Ted na karapat-dapat mamatay si Ted. Gayunpaman, mayroon siyang tila solidong alibi para sa gabi ng pagpatay. At ang matinding kalupitan ng pag-atake ay nagmungkahi ng lakas ng isang tao. Isang katulad ni Daniel. Dahan-dahan, nagsimulang magsara ang mga pader sa Pelosi. Lumapit ang mga construction worker na sinasabing inalok sila ni Generosa ng 50,000 dolyar para bugbugin si Ted. Pagkatapos ay dumating ang star witness, si Christopher Perino, isang kakilala ni Daniel. Nagpatotoo siya na noong gabi ng pagpatay, nagmaneho siya kasama si Pelosi patungo sa mansyon ni Ted. Sinabihan siya ni Daniel na maghintay sa kotse. Sinabi ni Perino na nang bumalik si Pelosi, makalipas ang ilang sandali, napuno siya ng dugo at nag-ungol. Sa tingin ko ay patay na siya.
Sinabi ng ibang mga kakilala sa mga investigador na si Daniel ay hayagang nagyabang tungkol sa pagpatay kay Ted sa panawagan ni Generosa. Maging ang sariling ama ay umamin na minsan nang humingi sa kanya ng payo si Daniel kung paano magtapon ng ebidensya. Ang mga account ay sumpain, ngunit ang mga investigador ay nahaharap sa isang malaking problema. Walang pisikal na ebidensya, walang DNA, walang mga fingerprint na nagtali kay Daniel Pelosi sa pinangyarihan ng krimen. Ang kaso laban sa kanya ay binuo halos sa mga salita ng iba. Sa oras na ito, si Generosa mismo ay nakikipaglaban sa isang natatalo. Siya ay na-diagnose na may advanced na cancer sa suso. Sa isang pangwakas, mapait na aksyon, inakusahan niya si Ted na may pananagutan sa kanyang sakit na sinasabing ang kanyang stress ang sanhi nito. Ang mga psikolohikal na pagsusuri mula sa diborsyo ay nagpinta ng larawan ng isang pabago-bago ng isip na babae na may borderline, narcissistic at paranoid na mga karamdaman sa personalidad. Noong 2003, dahil ang kanyang kalusugan ay nabigo, ang mga taga-usig ay nag-alok sa kanya. Ang kaligtasan sa pag-uusig bilang kapalit ng kanyang testimonya laban sa kanyang bagong asawa. Tumanggi siya. Iginiit hanggang sa wakas na walang kinalaman si Daniel sa pagkamatay ni Ted. Namatay si Generosa Amon noong ika-20 ng Mayo, 2003. Gayunpaman, bago siya mamatay, binalingan niya si Daniel. Ang kanyang walang ingat na paggastos ay naiinis sa kanya. Pinilit niya itong pumirma sa isang post-nuptial agreement na nagbibigay sa kanya ng $2 milyong lamang bilang kapalit ng hindi niya pagkontra sa kanyang kalooban. Pagkatapos ay muling isinulat niya ang testamento na iniiwan ang karamihan sa kanyang napakalaking ari-arian sa kanyang mga anak, sina Greg at Alexa, at hinirang ang kanilang yaya bilang kanilang legal na tagapag-alaga. Hinamon ni Daniel Pelosi ang kasunduan, ngunit natalo. Noong 2004, nilitis siya para sa pagpatay kay Ted Amon. Inamin niyang nasa mansyon siya noong gabi ng pamamaslang, ngunit sinabi niyang isa lang siyang bystander. Itinuro niya ng husto ang daliri kay Generosa, ipininta siya bilang manipulative mastermind. Ngunit ang saksi pagkatapos ng saksi ay tumayo at sinabi sa hurado na si Daniel ay nagyabang paulit-ulit tungkol sa paggawa ng pagpatay sa kanyang sarili. Noong ika-25 ng Enero, 2005, napatunayang guilty ng isang hurado si Daniel Pelosi. Siya ay sinintensyahan ng 25 taon ng habambuhay na pagkakulong. Si Generosa ay hindi kailanman pormal na kinasuhan. Kinuha ng kanyang sakit 2 taon bago ang lalaking pinakasalan niya ay pinaalis para sa pagpatay sa kanyang unang asawa. Ang pag-iingat ni Greg at Alexa ay iginawad sa kapatid ni Ted, si Sandra, na nangakong ibibigay ang mapagmahal at matatag na tahanan na laging gusto ng kanyang kapatid para sa kanila. Makalipas ang ilang taon, noong 2012, magkasamang gumawa sina Greg at Alexa, mga young adult na ngayon, ng isang dokumentaryo na pinamagatang 50 Middle Lane, isang nakakatakot na paggalugad ng kanilang sariling nakaraan. Hinarap nila ang mga multo ng kanilang pagkabata, naglakbay pabalik sa Ukraine at muling binisita ang malawak na mansyon kung saan ang kanilang ama ay marahas na kinuha mula sa kanila. Ngayon, pinag-uusapan nila ang kanilang ama ng may malalim, nananatiling init na inaalala siya bilang mabait, mapagbigay at matatag na angkla ng kanilang buhay. Ang kanilang mga alaala ng kanilang ina ay higit na komplikado, isang masakit na halo ng paghanga sa kanyang katalinuhan at isang malinaw na mata na pagkilala sa kaguluhan at pagkawasak na kanyang pinakawalan. Itinuloy nila ang pamana ng kanilang ama. Pinanday ang kanilang sariling mga landas at nakahanap ng mahirap na katatagan sa mahabang anino ng isang hindi maisip na trahedya. Ang kwento ng pamilyang Amon ay isang nakagigimbal na paalala na sa likod ng pinakamataas na pintuan at pinakamagagandang harapan, ang mga emosyon ng tao, pag-ibig,
paninibugho at kasakiman ay maaaring magdulot ng isang bagay na nakamamatay na nagpapatunay na ang pinakamapanganib na mga halimaw ay kadalasang pinapasok natin sa ating mga tahanan. Kaya ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Ano sa tingin mo ang totoong nangyari noong gabing yon? Si Daniel Pelosi ba ay isang nag-iisang mamamatay tao na hinimok ng kanyang sariling kasakiman? O siya ba ay isang pawn sa isang mas madilim na laro na inayos ni Generosa, isang babaeng tumangging matalo? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Well, iyon ang nagtatapos sa video ngayon. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinakanakaligtaan na mga kaso sa buong taon. Kung nakita mong kawili-wili ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification upang manatiling updated at hikayatin kami. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan kaya manatiling nakatutok.